na meron tayo kalalakihan na handa na nagpadala sa atin sa noon. Na dapat tinakain na halarin niya kanyang buhay, kanyang kalalakihan, na hindi na kayo ulasin, kundi nagpadalit kayo sa Panginoon. Pero ganun pa lang, nais ko kayo na taluhan. Kasi minsan, kapag ang tao ay dinadalit na aaanyayahan na kung saan, ay hindi na tao na pinakain ang ulo. Para ay hindi ito nangyari sa atin. So, gusto ko isakita sa inyo, ito ay kaunti lang, wala ka lang sa oras na ito, kaya ba? Para nakita nyo ay, ang pananampalataya nila kapatid, hindi tayo ay natuto o nakaroon tayo kaalalan, kundi ito ay dapat nakabase sa salita ng Diyos. So, sa salita ng Diyos, meron tayong tinatawag na ala na ating pananampalataya. Ano kaya Abraham? Sabi na kasalatan, si Abraham ay isa nating anak sa pananampalataya. Sa New Testament din nila kapatid, ay may tinatawag din tayo, ang din nila na ala natin sa pananampalataya sa panahon natin. Halimbawa, ito sa unang Corinto 4:15, dinanhit ito ni Apostol Pablo. Talatang 15. Sapagkat nadalat ng karoon kayo ng pagsunod na duro kay Kristo, ay wala niya kayon naranin na ala, sapagkat kay Kristo Jesus ay itinalanak ko kayo sa pananagitan ng Ebanghelyo. So, tingnan natin yung pananampalataya ay hindi yung naging nahusay ka, bahagi yan, naging natalilo ka, at nagkaroon ka halimbawa ng dawain ka na meron ng dadawa na nung sila ay lalo ng dawain ay hindi na sila kundi kilala na kanilang anak. Ayon kay Pablo, yung anak natin, katulad sa Mother N, ay ang kanyang anak ay Pakpandere. Kaya kung ito sa talakanin, parang sa natin antay, na kapag kayo ay nagkaroon na ng ministry, nagdawain na kayo sa landak, niladamit na kayo, naaanyayahan na kayo kung saan, pero salita nyo, kahit meron kang 10,000 na duro, ano ang duro? Nilakilala na nagdadawa, pastor, evangelista at kung ano-ano, o kaya nandinda ka na kung ano-ano. Pero, ano sa salita ay datakan kung nilala na isa na ang iyong father. At sila yung father, no? Ito yung nagdata ko kayo. Ito yung nasabi kayo, nalalang ikay wala kang alam, tinuruan ka, sinanay ka kung saan ka lumaki at lumakas sa harapan ng Diyos na ang iyong tatay. Nalalang ako na, ano natin? Dadalan, nagkaroon kayo ng 10,000. 10,000 kaya na nanduro. Ano sinusukin na sa inyo? Nung na-encounter nyo, nakilala nyo, saan na kayo nakarating, inanalahan ka, gano'n, mas kalala na sa akin, sir. Tapos, tandating doon, binigyan ka ng 30,000, binigyan ka ng laptop, ano nangyari? Maraming tao, nung naasusan na gano'n ka na nakihan na niya, iniwan yung tatay. Nakuha po ninyo? Kasi hindi nila alam kung ano yung pananampalataya. Ang pananampalataya na nilakasanin sa salita ng Diyos. Huwag ka nung hiniwalay. Kahit ikaw ay nandinyan na kung ano-ano, na kung sino-sino, pwede mong tanggapin yan. Pero ang pananampalataya huwag nang inibigay. Kasi bakit? Meron tinatawag na sa atin sa ating pananampalataya. Ang Diyos ang ating pinakaanak. Pero sa ilagan ng lupa, hindi ka tinawan ng Diyos, hindi ka nakakilala sa Diyos na walang tao nilalim kayo ng Panginoon. O, sabi ko kayo, meron na sa atin nakakilala sa Diyos na walang tao nilalim sa Diyos? Lahat sa atin meron nilalim. Meron nilalim ng Diyos sa inyo na nakakilala kayo na kayo dinasisman, tinuruan, sinalan, yun ang inyong anak sa pananampalataya. Kapag kayo ay dumating ang time na nakakilala kayo na isa at hinikaya kayo, tapos yung tuko nyo na doon na kayo sumakali, tandaan natin,
meron tinatawag na lodo kasi sila. Nakuha ka na ng lodo. Ano ba kung ano ang lodo na kapatid? Ang lodo, ganito yun. Halimbawa, si Takso meron siyang anak. Ayan, anak niya ha. Ang lodo, kukuhanin ito, pwede niyang talakihin, aralin, wala, nayalang siya. Pero, sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, kahit siya ang bigyan ng niyagdami, talakihin, bigyan ng maayos na buhay, pero ang kanyang tatay sa nasa pakwede. Sa naman nila, kanalan. Kahit siya ay kuhanin ng kanyang tito, nayaman yung kanyang kasakihan na yung pakwede. Nilalaki siya nun, pero ang kanyang tatay sa nasa pakwede. Sa spiritual, nalang din niya kapatid. Nung tito ng literal, ay tito din ng spiritual. Nakukwento na ninyo? Kaya tayo, tinuturoan tayo ng Diyos kung paano tayo lumakan ng ano sa salita ng Diyos. Ang pagkilala sa Diyos ay hindi yung, sila natin, unang Korinto 4:20. Unang Korinto o ikalawang Korinto. Unang Korinto 4:20. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Ano kani? Yung daw salita ng Diyos ay hindi saan? Sa salita, kundi sa kapangyarihan. Ano tinutukoy ng kapangyarihan? Authority. Talalahana. Nasa pa niyo? Kahit ikaw ay narani kang alam na ang Biblia, nahusay ka naturo. Pero kung hindi ka natuto kung ano yung authority ng Diyos, ikaw ay naglan sa kanay ng Diyos. Kaya tayo na kapatid, nilatayuhan tayo sa Diyos na kayo ay nagtasakot sa kung sino ang nakakasakot sa inyo. Nakaya natin, unang Pedro, 5:6. Unang Pedro, 5:5 sa lasang 6. Sa unang Pedro na kapatid, ito ang tayo ni Pedro. Unang Pedro 5:5 sa lasang 6. Gayon din naman, kayong nakadataan ay nagsusuko sa naya natatanda. Oo, kayong lahat ay nagdilpis ng katakundadaan na kayo-kayo'y nanlingkuran. Sapagkat ang Diyos ay kunakalangkang sa naya tanalo. Natatuan, nagdindigay, nagdiyaya sa naya natakundada. Hindi ba? Sa Diyos, kayo daw nakadataan, ano yung pinasukoy na kadataan? Ito na yung nilo, ng dito, hindi. Ito yung tao na dinagamit ng Diyos na gagawin sinakanay. Ano ka nila na rin? Sinakanay siya. Sino pinasukoy na kadataan? Kadataan siya na nilistro, nagdadawa ng Diyos. Sabi, nagkaroon ka ng katakundadaan. Kanina ka ng katakundada? Siyempre, kung sino yung father. Kung sino yung natanda sa iyo. Nasa nila, nagtakadana kayo. Okay, ulitin ko ay, sa lasang 5. Na kayo-kayo'y nanlingkuran sapagkat ang Diyos ay kunakalangkan sa naya tanalo. Nasatwan, nagdindinin ng diyaya sa naya natantakundada. Kaya kayo'y nagtakadada sa ilalim ng kapangyarihan kami ng Diyos. Utang kayo na lang ay itaas sa katanahunan. So ano kami? Ang Diyos no ay kunasan ng pagkatanano. Ang tanong, ano na ang tinutukoy na tanano? Maraming klaseng tanano. Halimbawa, hindi ka sunod. Tanano yun. Kasi nalaki ang ulo nun. Kaya, ang binasa ni Rona 8, o unang Korinto 8:1, tingnan natin. Unang Korinto 8:1. Talasang 1. Minsan, sa dali at kaalaman, doon tayo natututo ng tanano. Kaya maraming takso na nagdadawa, no sa inaliit, natatapa ko, nalaki na, hindi na natapa ko. Kung sino na ang kanyang pinuntahan, natapa ko sa nalayanan, kasi nakit ang nayanan ay may pera. Yung kanyang takso na pinandalian, walang pera. Sinalikuran, yung ang tanano na kapatid. Unang Korinto 8:1. Ikaw naman Korinto ang tatanahana.
Unang Korinto 8:1. Ngayon, tungkol sa